galing sa Diyos, isa pong bagay ang sigurado. Ang pangatlong bagay that is present when there is the fire of God, amen, that is falling from heaven, there is an assured victory. Assured victory. Hallelujah. 2 Chronicles 7:1, mga kapatid. Hallelujah, nang itinayo ni Solomon ang pinakadakilang templo na nakita sa panahon na yon, mga kapatid. Nag-alay si Solomon ng 22,000 baka. Pinatabang guya, mga kapatid. At umagos po yung dugo at yung taba ng mga baka na yon. At ito po'y sinunog sa bilang isang sacrifice sa harapan ng ating Panginoon. And the Bible said, hallelujah, the fire of God fell from heaven and consumed that sacrifice. Amen. And there went up a great smoke. 22,000 ba naman, mga kapatid? Sunugin ng Diyos sabay-sabay. Gaano po kabigat na usok, mga kapatid. And that smoke filled the house, and the glory of God was in that temple. Amen. Every time na ang Espiritu ng Diyos ay bababa, mga kapatid, nariyan po ang kapangyarihan. Nariyan po ang pagtatagumpay. That is why we need the fire of God. Not good preaching, not good building, not good music, not good singing. We need the fire of God in our churches. We need the fire of God in our homes. We need the fire of God in our heart. We need the fire of God for us to be able to stand in the midst of this evil generation and declare God alone is the God that answers by fire. He is the God that is powerful, and there is none like Him. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. May tatlong bagay, mga kapatid, na kailangan nating gawin upang ang apoy ng Diyos ay bababa. I want the fire of God in my life. Right. Because our generation is a dead, cold, and lifeless generation. Marami pong Kristiyano, sabi po ng Biblia, darating ang panahon na sila po ay tatalikod sapagkat sila po'y nanlamig. I don't know about you. Isa lang po ang alam kong solusyon sa panlalamig, at yan po'y maging mainit. Ang kape na nanlamig, dapat, mga kapatid, muli mong pakuluin para muling mainit, mga kapatid. Sapagkat okay yung malamig na kape, okay yung mainit na kape, pero yung kapeng maligamgam ay isinusuka natin, mga kapatid, sapagkat pangit po ang lasa, mga kapatid. Wala pong ibang solusyon sa panlalamig, kundi muli kang mag-alab sa init ng banal na Espiritu, mga kapatid. That is more than ever. We need the fire of God in our churches and in our homes and in our lives, sapagkat tayo po'y lumalakad sa isang malamig na sanlibutan. Amen. Sapagkat ang sanlibutan ito'y patay sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang alam natin na ang patay, mga kapatid, ay wala na pong init sa kanyang katawan. Ang isang patay ay malamig, kaya nga natin tinatawag na malamig na bangkay. Pero ang buhay, mga kapatid, yan po'y mainit. Hallelujah, yan po'y nag-aalab, mga kapatid. Yan po'y may energy, mga kapatid. Because energy is nothing more than burn fuel. Kung walang init sa katawan, hindi ka makakakilos. Kung walang init sa ating katawan, ang ating buong katawan will not function in a normal way, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pong temperatura ay kailangan nasa tamang init, mga kapatid. Hindi maligamgam, hindi malamig. Ganon din po sa Espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Sa panahon ngayon, I've been to many churches that are dead and boring and lifeless, and they are cold in their worship to God. And I have determined to myself, I will not be dead. I will not be boring. I will not be a lifeless Christian. I will be a Christian that is on fire for God, that is burning in my worship, that is burning in my service, that is burning in everything that I do for God. Hallelujah. Sapagkat wala pong ibang alay na katanggap-tanggap sa Panginoon kung hindi yung alay
alay po na tinupok sa apoy, yung alay po na mainit, yung alay po na sinunog, mga kapatid. At ito'y papailan lang sa Panginoon bilang isang mabangong samyo. Hallelujah. Kung kaya naman, sa apat na pagkakataong aking nabanggit, may tatlong bagay na ating makikita in I'm done. Una, bago bababa ang apoy ng Panginoon, ang unang bagay na naroon ay ang altar. Yes. The fire cannot fall without an altar. Right. Amen. God cannot work in a life without an altar. Yes. That's right. And in the tabernacle, may dalawang uring altar. Ang altar na ito'y sumasalamin sa tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ang dalawang altar na ito, ang una ay kung tawagin, is the brazen altar. At ang altar na ito, doon po pinapatay, mga kapatid, ang alay. At doon po ito sinusunog. The brazen altar is a place of repentance. The brazen altar is a place of offering. The brazen altar is a place of burning. Upang ang apoy na galing doon sa brazen altar ay dadalhin sa loob, mga kapatid, ng holy place. At doon paniningasin, mga kapatid, the second altar, the altar of incense. Right. At ang altar of incense, ang sabi ng Biblia, huwag mong hayaan na ito ay mamamatay. Ang apoy nito'y dapat palagi ang paulit-ulit na hindi mamamatay. At ito'y iyong laging pananauliin. Sapagkat prayer is only prayer if it comes from an altar of repentance. Prayer is only prayer if it comes from an altar of humility. Ang pananalangin na tama sa tinatanggap ng Panginoon ay ang pananalangin may pagpapakumbaba, pananalangin na may pagsakripisyo, pananalangin na mayroong pagsasabi, Panginoon, ako po ay walang magagawa kung hindi sa iyo pong presensya. Therefore, I offer myself. Burn all the impurities, O God. Refine me. Cleanse my soul. Hallelujah. Purify my heart, O God. Cleanse me, O God, and purge me like hyssop. So then I will be acceptable in thy sight. Hallelujah. Walang apoy sa taong walang altar, mga kapatid. Hallelujah. That's the first thing. Bago darating ang apoy na galing sa langit, number 2, kailangan mayroon pong sacrifice. Right. Amen. Sa altar na yan, kailangan may nakalatag. Kailangan may nakalagay na iyong ipinagkaloob bilang alay na susunugin ng apoy na bababa galing sa langit.